Good morning sa ating lahat muli. Good morning! Nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan niya muli ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng exhortation. So, purihin ang Panginoon at ang topic natin ngayon is about stewardship. Stewardship ay nagbibigay diin sa katapatan, pamamahala, sa kayamanan at paggamit ng talento para sa Diyos. Didiinan sa aking pag-exhortation is didiinan ko po yung salitang talento para sa Diyos. At ito po ay hahanguin ko ang ating exhort sa Efeso 5 verse 15 to 17. Ang Efeso 5 15 to 17 ay isang payo mula kay Apostol Pablo patungkol sa matalinong pamumuhay bilang mga Kristiyano sa gitna ng isang magulong mundo. Di po ba magulo ang mundo ngayon? Amen. Kahit saan ka man makinig, saan ka magbasa, talagang makibabasa mo at maririnig mo ang kaguluhan ng mundo ngayon. Kaya babasahin ko po ang mga verse na ito. Verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Ang ibig kong sabihin nito ay dapat tayong maging maingat at mapagmatsyag sa ating mga kilos at desisyon sa buhay. Amen. Ang matalino ay ang mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Samantalang ang mga mangmang ay ang mga namumuhay na walang pagpapahalaga sa espiritual na direksyon. Verse 16, gamitin ninyo ang nanglubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ibig ko sabihin nito is samantalahin ang panahon ay nangangahulugang sulitin ang bawat sandali at pagkakataon upang gumawa ng mabuti dahil ang panahon ay puno ng tukso at kasamaan. Kailangan maging intensyonado sa paggawa ng tama. Verse 17, huwag kayong maging hangal sa halip unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito is huwag maging pabaya o walang isip sa pamumuhay. Ang pinakamahalagang karunungan ay ang malaman at sundin ang plano o will ng ating Diyos na buhay. So, ang chapter na ito, ang buod po ng Efeso 5 verse 15 to 17 is nagtuturo na ang isang Kristiyano ay dapat mamuhay ng may layunin, matalinong ginagamit ang oras para sa kabutihan. At laging naghahanap ng kalooban ng Diyos sa bawat sitwasyon. Sa kwento na may babahagi ko sa inyo about sa aking nabasa is matatagpuan ito sa 2 Kings 4, chapter 4 verse 1 to 7. Siguro markaramihan sa atin alam na natin itong kwento na ito. Gayunpaman, babasahin ko para tayo maunawaan natin lahat kung ano ang nakasaad sa kwentong ito. Sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Na verse 1, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kayo na sa inyo na ang asawa ko ay namumuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po ang dalawa ko pong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkautangan namin. Verse 2, ano ang may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang buting langis, sagot niya. Sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Verse 4, pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyan na hiram mo ay punuin mo ng langis na nasa bahay mo, itabi mo ang mga napuno na. Verse 5, umuwi na nga ang magbayad. Pagdating sa bahay, nagkulong silang mag-iina sa isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak.
Hindi alam ng ina na puno na ang lahat, sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na po lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. Verse 7, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos ay sinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iingat. Mga kapatid, sa kwentong ating nabasa, na ibahagi sa inyo is, di ba, itong widow is humingi siya ng payo o tulong kay Eliseo. Pero ano ang ginawa ni Eliseo? Imbes na sabihin niya, di ba pwede naman niyang sabihin na, sige ako na ang magbabayad or what. Pero, ang tanong sa kanya ni Eliseo is, ano yung mayroon sa bahay mo? No? Yung mayroon ka sa bahay mo. At ang sagot niya is langis. So sa buhay natin mga kapatid, kung iano natin ito sa ating mga buhay, dinasabi natin na, halimbawa, gusto sa pinagpipray natin, Lord, gusto kong maglingkod sa inyo. I-ano mo sa akin yung way kung paano ako makapaglingkod sa iyo. Alam mo sa buhay mo na may natatago kang talento sa pag-awit. So, pag yun ang prayer request mo sa Panginoon, kapatid, yun at yun ang isasabihin ni Lord na gamitin mo kung talagang gusto mo magpuri sa Kanya or mag-serve sa Kanya. Kagaya po nung siyempre kung may talento ka sa pag-awit, ano yung gagawin mo para ikaw ay makapag-serve at maibigay mo yung best mo kay Lord. Diba, mag-a-apply kang magiging song leader. Kung marunong ka naman sa sayaw, mag-a-apply ka maging tambourine. Kasi yun yung talento na ibinigay ni Lord sa iyo. At kung sa ating sa mga panahon naman, sa worldly naman di ba may mga nagpipray, Lord, tulungan mo ako, paano ako makapagbayad sa aking mga utang. Kagaya po ng nabasa natin sa kwentong ito, sinasabi na, paano ka makakapagbayad ng utang? Ang sasagot tayo tiyak ni Lord is, gamitin mo yung sahod mo, yung trabaho mo. Doon mo kukunin kung paano ka makakapagbayad sa iyong mga utang. So yun po yung ibig sabihin ng sa kwento na ito nasa 2 Kings 4, chapter 4 verse 1 to 7. Kagaya nga po nung di ba may mga nagsasabi pa rin na kung alam mo sa puso mo na may ka naman, may talento ka o may gift ka sa pag-i-evangelize, then sasabihin mo ulit sa Lord, pinag-pray mo, Lord, paano ko ito gagamitin sa pag-serve sa iyo? Di sasabihin sa iyo ni Lord, mag-enroll ka sa BBC para matutunan mo pa ang mga salita ng Diyos. Magkaroon ka ng knowledge para makapagbahagi ka ng mga salita ng Diyos at time will come, ikaw ay talagang tatayo sa harapan mo pang makapagbahagi ng salita ng Diyos. So yun po ang ibig sabihin ng steward. Maraming salamat.